Hello everyone, my name is Regina, and this video is about my mom's funeral. I lost my mom November 7, 2023, 10:32 in the morning, Philippine time, and then 9:32 Virginia time, morning. Anyway, um, yung last kong video is about waiting for my nanay's funeral. So, finally, sa awa ng Diyos, natapos na rin, na ayos na siya. But like I said, it's not easy na makita mo ang magulang mo, ang nanay mo, na andoon na siya sa, nagpapahinga na. At saka ito yung this is the difficult time na makita mo ang nanay mo na ililibing. Although, mas mahirap sa anak na makita mo yung anak mo na yung nasa service na gano'n. So it's really hard. It's really hard to compare, but 100% is like mas mahirap yung na feel ko sa anak ko than kay nanay. Nanay is masakit talaga dahil nanay ko yun. At saka hindi ko na siya makikita, katulad ng anak ko, hindi ko na rin makikita. And I think this is the hardest part kasi ang anak at saka nanay is like, ang nanay yan talaga ang nagbigay, diyan ka galing body and flesh mo yan tsaka yan ang naghirap sa'yo para ilabas ka dito sa mundo. Talagang sila yung naghirap para sa anak nila, and ang anak ko naman is the same. Kasi ako yung katulad ng nanay ko, naghirap para sa kanya, tapos mawawala. So, napakasakit talaga. So, yun. So, nakita ko ang hirap ng mga kapatid ko na naandun dahil nakikita nila si nanay, especially yung pinakabunso namin. Yung pinakabunso kasi namin is, dalawa kasi yung bunso namin kasi 6 kami when tatay passed away. And then nanay have another child, nag-asawa siya, pero hindi rin naman nag-work out. So I have one sibling, yan yung pinakabata, and siya yung pinakahirap na hirap sa pagkawala ng nanay ko because I know how she feel dahil siya yung pinakabata, siya yung pinakamatagal na kasama ni nanay when she was growing up. Since that, siya talaga yung pinakamatagal na kasama ng nanay ko. Anyway, naramdaman ko yung feeling niya during that time na naawa ko sa kanya kasi feeling na siya feeling left out, feeling alone kasi nanay ko is wala na. Tapos kami lahat talagang buo, magkakapatid kami. Tapos siya, pero we treat her like our own talaga, hindi yung half sister lang. She grew up with us, talagang we treat her like hindi siya half sister, she's our baby. So naramdaman ko yung feeling niya na nasasaktan talaga siya, nalulungkot siya, natatakot siya, andun yung takot na she's gonna be by herself kasi wala na siyang tatay din. Yung tatay niya, he passed away 5 years ago, almost 6 years na. So ang pagkawala ng tatay niya is the same thing with my nanay, na ganyan, nawala sila na bedridden, pareho sila. So it's really hard, very traumatic talaga yun sa kapatid ko, kaya at saka siya yung naandoon. Buti na lang nga itong pagdating niya, nakita niya si nanay ko before last year, like ganitong panahon. Siya, at least nakita niya pa ng andyan pa si nanay, but ngayong pagbalik niya, hindi niya na naabutan kasi nung umuwi siya, alam niya na wala na, kaya nga siya umuwi kasi wala na talaga si nanay ko. So talagang naintindihan ko yung hirap niya, napakasakit nun. Pero ito lang masasabi ko dito sa kapatid ko, just hang in there kasi
we're here and we are your sibling. Huwag kang mag-alala na wala si nanay dahil hindi kami nagbabago sa iyo. You're always, part of family talaga. So, yun lang naman na feel ko sa kanya kasi when she was crying, naawa talaga ako sa kanya. Feel niya talaga is she's being alone. Anyway, maganda yung ang service ng nanay ko, maganda yung funeral niya. I know that, but it's really hard to watch, na binabaon siya sa ganung time. It's really hard. Kaya hindi ko na rin pinagsisihan na hindi rin ako nakauwi dahil nakikita ko yung hirap. Dahil, lalo na sa akin, dahil doble-doble hirap ko because of my daughter. So, I think it's a good decision. Sometimes iisipin natin, that's the last time, but na-experience ko na sa anak ko eh. So, I think I'm stronger than before. Nagawa ko naman lahat ng part ko as anak ni nanay. Kaya, I think hindi na ako mafe-feel bad dahil hindi ko siya nauwian. Dahil madadalaw ko naman siya anytime. Tapusin ko lang dito yung mga kailangan kong tapusin. And then I will visit her. Anyway, anyway, yung mga pamangking ko doon, lahat ng pamangking ko are very helpful. Mababait talaga yung mga pamangking ko. Wala akong masabi sa kanila. Talagang yung talagang inayos nila everything. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng pamangkin ko na naandoon na nag-cooperate sila for nanay. Lahat sila malalambing yan lahat sa nanay ko. Kaya nanay is very lucky kasi kaming lahat lahat kami nagbigay sa kanya ng magandang part nung andito pa siya sa lupa. Anyway, sa dalawang kapatid ko na lalaki, sila talaga yung most of the time nakasama ng nanay ko. It's so sad kasi kaming mga babae yung talaga ang pinaka walang panahon sa nanay ko. But anyway, kahit papano, we call her, we provide her sa lahat ng pangangailangan niya. Kaya nung andito pa si nanay, I always explain to her na, nanay, don't worry, kasi wala naman tayong magagawa. This is life hindi naman bibigay sa atin, but at least mas ma-okay na yung buhay natin compare before. Dahil kailangan namin lumayo para ma-provide namin siya. Otherwise, kung wala kami dito siguro, talagang mahihirapan ang situation ng nanay ko dahil marami kaming kaibigan siya na maaga ring nangawala dahil hindi rin tama ang pagpapagamot sa kanila, ang medical nila hindi ganun kadali. I understand that kasi syempre hindi naman tayo lahat maayos ang buhay. And then my eldest sister, siya yung alam ko hirap siya dahil ang dami niyang anak, ang dami niyang apo na dapat asikasuhin. So naintindihan ko rin yung situation niya na siya lang, hindi madaling mag-decision by yourself, Kaya I'm so glad din naman na she did her best for nanay, na kung hanggang saan ang kaya niyang i-offer to nanay. So lahat kami we're trying. And then yun nga, yung kapatid kong galing siya ng Abu Dhabi, yan sister kong pinakabunso, kaya naawa din naman ako sa kanya dahil she feels yun siguro ang feeling niya, yung akala niya parang wala na siyang kakampi or whatever, kasi ang nanay ko is syempre yun lang talagang nakasama niya the whole time. And then yung dalawa kong kapatid dito from Arizona, nagpapasalamat ako sa lahat sa nagawa nilang kabutihan to nanay financially. At least silang dalawa na they able to see nanay before this thing happen. Kasi umuwi sila nung August, at least they have chance to spend time with nanay during that time. Ako lang talaga ang hindi
pag nakagawa ng bagay na yun, but what can I do? It is what it is, kaya wala tayong dapat sisihin kasi everybody is trying, nag-e-effort naman to you know, share our best. Kaya lang, wala talagang perfect, wala talagang um, ah, lahat na nagagawa. Kaya, ah, hindi bali, pero at least for the very last time, nanay is very happy. I'm pretty sure it's just happen na time niya na talagang umalis dito sa mundo because she's been through a lot. She get a lot of pain and hindi yun madali. And then yung mga apo niya, they are very helpful sa kanya. Yung mga marami ng apo sa tuhod si nanay, kaya talagang big family kami. Just the family is talagang super dami na kami. And then nagpapasalamat din ako sa mga kakilala ni nanay, kapitbahay ni nanay, at yung mga dati niyang mga kakilala pa na binigyan din siya ng time na makita siya for the very last time. Kaya I'm so happy na sa mga kakilala ni nanay, kapitbahay. Maraming salamat sa inyo kung sino man nakakanood sa inyo. Yung mga kapitbahay kasi hindi ko kilala yung mga kapitbahay ni nanay kasi when I was young, hindi naman ako always labas-labas, kaya hindi ko masyado silang kilala. But I know the story about yung mga kapitbahay, kaya magpapasalamat lang ako sa kanila sa binigay nilang time para kay nanay ko. Anyway, ang hirap kasi ang nanay at wala na rin ang tatay ko nung nawala ang tatay ko. Kwento ko sa iyo lang, nawala ang tatay ko when I was about 8 years old. Siguro yung hirap na dinanas namin nung bata kami na nawala siya. Syempre ang hirap sa atin dahil dapat pala mga bata pagka ganyan nangyayari, dapat naka-counseling sila or whatever, nakakakuha ng mga kausap. But since yung nawala ang tatay ko, wala namang ganun sa atin during that time. Kaya siguro naging tough na ako ngayon dahil nakita ko noon. Pero meron akong trauma pag nakakita ako ng karo. Ayoko. At saka yung ayoko na tumingin sa mga ganyan, yung mga nasa coffin, ayoko na kasi natotrauma ako, na alala ko si tatay. At saka ang pinakaayaw ko ngayon, nakakakita ako ng karo. Ano yun I don't like the music, I don't like the sound, I don't like the smell, kaya ano yun sa akin, nakaka-trauma yun. And then yung pain, ang tagal kong inintay na magising ako para bang panaginip lang, pero hindi naman ako magising-gising. Kaya ang hirap ng pinagdadaanan ko nung bata ako, na I'm sure inexperience din ng mga kapatid ko dahil hindi yun madali na nagsasuffer kami ng we cannot say anything, we cannot release our pain, sinusolo namin, but hindi yung madali nangyari, and I'm pretty sure the same thing sa lahat ng kapatid ko, kung gaano kasakit, and then wala kang makausap, wala kang mapagsabihan kung ano yung nararamdaman mo sa sakit na nafe-feel mo. Kaya ang tagal naming ang tagal kong na enjoy yung Christmas because tatay ko nga he passed Christmas Day, pero dineclare siya ng 26 because nadala siya sa hospital is like midnight, after midnight. And then pero 25 I know tatay passed away, wala na siya noon, about 10 something din, like just like nanay. Kaya lang umaga si nanay, kami gabi dito, I mean umaga. Is it umaga sa kanila? I think umaga sa kanila yon, kaya gabi dito. So yun ang nangyari kay si tatay, gabi naman siya. Kaya ang lungkot-lungkot ng every Christmas namin is na easy, and it's na easy sa mga yung tulad namin, yung age namin, na talagang very traumatic talaga yung nangyari. And then
hindi namin alam kung anong gagawin because nanay is only about 30 years old during that time. At 6 ang anak niya, and then si tatay is about not even 35, probably 34. Kasi December siya namatay, mag 35 pa lang yata siya ng January during that time. December 25, 1973. Kaya 50 years na si tatay kong wala. Kaya ang nanay ko, ang mga kwento niya sa amin is like 15 years lang daw na enjoy ang buhay niya. Kasi ang nanay ko is, actually ang nanay ko is unknown. Is very long story kasi ang nanay ko is nabuhay mag-isa. But anyway, next video ko, I will kwento sa inyo kung anong karanasan din ni nanay, what happened to her, bakit siya lang mag-isa. But for now, i-focus muna ako kay nanay. For a while, na-divert ko ang brain ko about my daughter. Pero once in a while, nagsumisiksik. Sabay sila na pumapasok sa isipan ko. Sabay silang nagsumasakit sa puso ko every time na malala ko sila na dalawa sila, yung nanay ko at anak ko is wala na, hindi ko na sila makikita. Kaya ano yan sa akin, mahirap. Until now, hindi ako nagtatrabaho. So, hopefully this week, makapag-schedule na ako sa mga client ko. Kasi binigyan ko muna ng time yung sarili ko, makapag-rest, makapag-isip, at makapag, relax para kasi ayoko naman nagtatrabaho ako and then nahihirapan ako sa mga tao, but I really need to work kasi kawawa din yung mga kliyente kong dapat ko nang gawin sa ngayon, especially magti-Thanksgiving. So I'm going to be busy probably next week. So marami akong gagawin na to make me busy. Anyway, yung funeral ni nanay, sabi ko ayoko umiyak, ayokong masira yung mood ko, but talagang you cannot hold it. Hindi ko ma-hold yung tears ko nang nakita ko, but because of my love to nanay, the reason I cried because that's how much I love her, that's how much I care about her. Pero regret, I don't think so. I was able to do everything na gusto niya. Napasaya ko siya sa lahat ng bagay na gusto niya. Kahit nga masama sa kanya, if she wants something, lagi kong tinatanong, Nay, anong gusto mong kainin? Kahit na masama sa kanya, okay, just give it to her. Kasi sabi ko, don't diet nanay kasi nanay is like, this is her last chance, Wala na siyang dapat i-diet kasi nanay is not gonna stay that long dahil sa condition niya. So I rather keep her, yung ma-enjoy niya, keep her happy and enjoy her life, habang andito siya. Kasi I always telling her, don't feel bad na andyan ka lang, bedridden ka, pero hindi ka maka-enjoy. Sabi ko sa kanya, enjoy ka nanay, kahit na gano'n, huwag kang mag-consume, huwag kang ma-stress sa mga bagay-bagay dahil wala ka namang control to everything. So all you have to do is enjoy your life while you're still here. Enjoy the moment. Kung sinong available, enjoy nyo sila. Huwag kayong magagalit to anyone. And then, kwento ko yung nag-aalaga kay nanay. Yung nanay ko is very lucky to have someone to take care of her. From my sister-in-law, more than 10 years siyang nag-take care kay nanay ko since na nag-wheelchair siya. Kaya nakakatuwa. It's just happen na yung sister-in-law ko is tumatanda na rin. Hindi niya na rin kayang itulungan si nanay ng 24/7. Kaya wala tayong magawa. And yan naman din yung isa kong kapatid, yung kuya ko. Nagsasalita naman sila sa mga trabaho, and my brother na yung asawa nga ng sister-in-law ko. Sila naman ang kasama kasi ni nanay. Plus, nagpapasalamat din pala ako dun sa mga bata na anak ng brother ko na andun lang sa paligid ni nanay, na actually buti na lang may mga nasa medical akong pamangkin na they're able to check nanay, once in a while, especially yung stay home na lang siya kasi request niya sa
sa amin na wag ayaw niya mamatay sa hospital. Pero yung nangyari naman kay nanay, wala kaming choice but to bring her to the hospital kasi hindi naman sila mga doktor doon sa bahay na they can do whatever, you know. At saka napaka-delikado rin yun. We never know kung ano talagang mangyayari, at saka yung caregiver lang andoon plus yung sister-in-law ko. So, hindi sila siyempre confident na mag-take care na kailangan naman intayin nila na until end ni nanay. So, talagang kailangan dalhin sa hospital. So doon kahit na ayaw niya nag-beg siya sa akin wag daw siyang ibabalik sa hospital, pero this time hindi pwede yung kasi hindi na siya nakakapagsalita. Anyway, yung lahat ng nag-alaga kay nanay ko wala akong masabi, especially itong last nung Josie. Si Josie is 24/7 talagang nakatutok sa nanay ko. Wala siyang pahinga. Nakita ko yung hirap niya. Good thing available din yung anak niya na ma-help sila kasi ang nanay ko hindi madaling alagaan, at saka talagang pupuyatin ka 24/7. Hindi na siya natutulog eh. Lagi siya nag-hallucinate kaya laging nagpapatawag yun. Tinatawagan ako na lahat kami naman pinapatawagan niya, pero most of the time ako yung gusto niyang kausapin kasi nga kinakalma ko lang siya, nakiki-ride on lang ako kung ano yung gusto niya. Ang dami niyang hallucination, ang dami niyang reklamo, minsan tatawag siya sa akin, imagine, sasabihin niya lang sa akin, pinapatay siya ng mga tao doon, pinapatay siya ng nag-aalaga sa kanya, andyan yung hinuhulog daw siya sa bed, or minsan sasabihin niya yung binili ko daw na bed sa kanya na hospital bed, hindi daw siya kasya, ano daw siya, parang daw higaan ng aso kasi hallucinate nga siya, kaya kung ano-anong sinasabi. Kaya pag ando na tinawagan niya na ako, iyak ng iyak, and then dina-divert ko lang yung brain niya. Tapos mamaya-maya wala na, hindi niya na naaalala yung masakit sa kanya. You know, one time nga ano siya, yung hallucination niya. Yung una, na andun daw siya sa bundok, umakyat daw siya doon. Sabi ko, "Nay, paano ka nakaakyat?" Sabi niya, lumakad daw siya, tas umakyat siya. Ngayon, gusto niya na bumaba. Hindi daw niya kaya bumaba kasi natatakot daw siya, baka mahulog siya. Ngayon, ayaw daw siya tulungan nitong mga kasama niya sa bahay na tawag daw siya ng tawag na tulungan siya kasi mahuhulog siya. Ngayon, sabi ko, okay, sabi ko, hahawakan ka ni Josie, pikit mo yung mata mo, and then, kukwentuhan kita para hindi ka matakot, close your eyes, sabi ko. Tapos pagdating mo sa bahay, mahiga ka kaagad and then matulog ka na. Sabi ko, ako kukwentuhan lang kita dito, sabi ko. Kaya ang dami namin conversation ni nanay. And then may time na, one time sabi niya ganun, tumawag na naman, sabi niya ganun, "Anak," sabi niya, "sabihin mo nga dito kay Josie," galit na galit siya kay Josie, "iuwi niya na ako," sabi niya. Sabi ko, "Bakit? Asan ka ba?" "Andito ako sa labas," sabi niya, "naglakad kami. Pumunta kami sa kamag-anak ni Josie. Ngayon madilim na, hindi na kami makabalik. Natatakot ako anak, baka baka maligaw kami, wala akong makita," sabi niya ganyan. Nagwo-worry ako, sabi ko, "Naku, baka yung diabetes nito nabubulag na siya o what." Ngayon sabi ko, "Nay," sabi ko, ano ba yung nakikita mo diyan?" Sabi ko, "Wala anak, madilim lang," sabi niya. Sinong kasama mo?" Sabi ko, "Si Josie andito." "O, sinong pinuntahan niyo?" Sabi ko, "Yung mga kamag-anak niya, pero anak mababait sila," sabi niya gano'n. "Oh, yun naman pala mababait, 'di mabuti nagkapag-enjoy ka sandali," sabi kong gano'n sa kanya. "So, anong gusto mo ngayon?" Sabi niya, "Anak, gusto ko na umuwi," sabi niya. "Kaya lang hindi ko alam, baka maligaw kami," sabi niya gano'n. "Okay," sabi ko, "Nay, basta humawak ka lang kay Josie, kako, aakayin ka niya pauwi, ah." So, yun ang sabi kong gano'n, "Wag mo nang ididilat yung mata mo, pikit mo na lang." Sabi ko, "Kung inaantok ka basta pikit ka." Sabi ko, "Pagdating mo sa bahay, ang gagawin mo, higa ka na agad, magpahinga ka na agad kasi pagod na pagod ka na." So, sumusunod naman siya. Ang sagot niya lagi, "Oo anak, sige anak, oo anak." Gano'n naman siya. Tapos, tapos tapos how many times, every time tatawagan niya ako, sasabihin niya sa akin, "Nak," sabi niya, "ang dami-dami," sabi niya, "Anak, ah,
itong mga kasama ko, hindi nila ako pinaniniwalaan. Sabi niya, sabi ko, bakit? Sabi ko, kasi andito ako sa basurahan, sabi niya. Andito ako, inuubos ako ng mga langgam, sabi niya gano'n. Ayoko dito, sabi niya, kasi kinakain ako ng mga langgam, buong katawan ko ang kati-kati. Kasi makati talaga yung mga skin niya dahil nga doon sa nag-swell na yung mga balat niya, yung paa niya, Kaya kaya nakakatakot talaga, akala ko nga mapuputulan pa siya ng paa, but good thing hindi na dumating sa time na gano'n. But anyway, sabi ko, "Nay," sabi ko, "Oh, ano ba yung ano," sabi ko, "ano yung nasa paligid mo? Puro basura," sabi niya, "tapos um, puro langgam kinakain ako." "Okey, Nay." Sabi ko, "Okey, wag ka ng wag ka ng ma-stress, papalinis natin kay Josie." Kaya si Josie, kinausap ko 'yan, 'pag sinasabi kong gano'n, sumunod ka kako. Kahit anong kunyari gumagawa ka, sinusunod mo yung gusto ko, sabi ko, yung inuutos ko. Kaya sabi ko, "Josie, linisin mo yung paligid ni Nanay." "Oo, ate, ito na, winawalis ko na, Nanay." Sabi na ni Josie. "Nanay, wala na, inaalis ko na yung mga basura." "Oo," sabi ko, "tanggalin mo kasi sinusundan ng mga langgam yan," ganyan. Kaya alam mo ang hirap talaga. Tapos sabi ko, "Nanay, pagkatapos yan pikit ka na ha," sabi ko, "magpahinga ka na." Ang sagot naman lagi, oo anak, salamat anak." Gano'n, gano'n lagi yun, paulit-ulit kami yun, everytime tatawag yun, minsan hating gabi. Siyempre pipick upin mo yung phone kasi you don't know what's going on. Baka mamaya, kung ano na nangyari sa kanya, pagsisihan ko na naman 'di ko sinagot yung phone sa kanya. Kaya sige, kahit na pakinggan ko na lang yung daing niya. And then most of the time, during nagtatrabaho ako, talagang kinukulit niya si Josie, tawagan ako. So, tawag naman siya, and then pagkasagot ko, wala naman siyang ibang sasabihin kundi, "Anak, tinatawag ko lahat yung mga kapatid mo, ayaw nila ako pakinggan." Sabi ko, "Bakit? Anong gusto mo? Bakit mo sila tinatawag?" Sabi ko, "Kasi itong bed na ito, pinapahirapan ako." Sabi niya, "Mahuhulog ako, ang liit-liit, parang tulugan ng aso." Sabi niya. Sabi ko, "Nay, 'di ba masarap yung bed mo kasi natatayo ka, nakakatagilid ka, hindi sila nahihirapan, 'di ba 'yun ang gusto mo?" "Oo anak, kaya lang nahuhulog ako, sabi niya, kaya gusto kong lumipat." So paminsan-minsan, pinagbibigyan namin siyang ilipat, pero talagang lahat ng pupuntahan niya is nagrereklamo siya talagang. Kasi talagang hindi na siya comfortable, lahat ng mga gamit talagang hindi na comfortable si nanay. Lahat 'yun masakit sa kanya, sa katawan niya dahil masakit na talaga lahat ang buong katawan ni nanay ko. Wala na kami talagang magagawa. Kaya nga sabi ko sa mga kapatid ko, pagkausap niyo si nanay, oo kayo ng oo, okay, gagawin natin, kahit hindi, kasi yun ang sinasabi ko, eh. Tsaka nakakatuwa ang nanay ko 'pag tinatanong ko, "Nay, anong gusto mo? Gusto mo ba ng ganito?" Naku, iisa lang sasabihin niyo sa'kin, "Anak, gusto ko ng pera." "Okay, pera." "Okay," sabi ko, "Bakit, anong gusto mo? Bakit kailangan mo ng pera, hindi ka naman maka-shopping?" "Hindi anak, marami akong gusto bilhin, kailangan mabili ko ganito, gusto ko ng ganito." "Okay," sabi ko, "kahit di ko naman papadalahan." "Sige na, papadalahan kita." Kaya 'pag birthday niya, any occasion, talagang pera ang binibigay ko kay nanay kasi dun siya masaya, sa pera kahit hindi naman siya nakaka-shopping. Ganun talaga siguro yung matatanda, talagang pera ang kailangan nila. But anyway, I'm so happy na she's in rest. Kawawa naman talaga yung nanay ko. Napakasakit sa puso na isipin mo na, sabi niya, sabi niya pagod na raw siya, you know. Kaya yung pagkawala ng nanay ko, masakit. At the same time, malawag sa dibdib namin yung kasi kawawang-kawawa talaga siya. Kawawang-kawawa talaga siya sa hirap niya, sa sakit niya. Kaya itong, nangyari kay nanay ko is a big, lesson to everyone, to us. Sabi ko, first, we have to enjoy our life. Wala na tayong, ah, dapat pag-argyuhan sa bagay-bagay kasi, may kanya-kanya na tayong buhay.
chance natin to enjoy our life habang andito pa, kasi nanay is, she's tired, napagod talaga siya dito sa mundo, sa sobrang hirap niya talaga dito. Until end niya, naghihirap talaga siya ng, although alam ko happy siya dahil kahit papaano naging maayos naman ang buhay namin, naayos naman namin buhay namin. It just happened na yung time na ma-provide na namin siyang ibigay sa kanya, everything is hindi na siya nakaka-function. Kaya sabi ko sa sarili ko, sabi ko sa mga ibang kapatid ko, enjoy your life, kasi huwag na natin intayin na tayo maging katulad ni nanay. Kasi kahit tayong pinakamaraming pera, paano ka mag-enjoy kung bedridden ka naman? Wala kang mapuntahan, wala kang magawa sa buhay mo. Kaya habang nakakalakad, sana ang mga tao mag-enjoy na lang kaysa ma-stress pa tayo. Ako, I'm trying na maging happy naman ako, mag-enjoy sa buhay. Kaya lang, talagang this time, patong-patong pa yung mga sakit sa puso ko. Kaya, nagkakaroon ako ng fear ng everything, lumabas, lahat. I'm just staying home. Dito lang ako for now, pero mas gusto ko yun kaysa yung lalabas ako. I don't know, maybe later on, kaya nga magbablog ako para mapuwersa ako lumabas, kasi kailangan kong lumabas dahil hindi pwedeng nakakulong lang ako, alam ko yun. Kaya I'm trying everything I could to help myself, kaya sana sa mga taong nanonood nito, mag-enjoy kayo sa buhay, kasi tinan yung nanay ko, kawawang kawawa siya. Same thing, huwag nating intayin na enjoy your life, enjoy yung pinaghirapan nyo, enjoy yung pera nyo, kasi walang mangyayari tingnan mo, hindi mo naman madadala yan kahit saan, kaya time mo na. Kaya mag-enjoy na lang kung kaya right now. Kaya I'm so talaga sa mga taong nakakapag activities sila, na enjoy nila yung moment nila habang andito. Kasi ako very traumatic tingnan mong nanay ko, tapos yung anak ko ang bata-bata, wala na. Dapat ito pa lang yung plan niya na magta-travel na siya after ang school niya, maka-stable siya, pero wala sabi ko, ang lungkot-lungkot ko. Pero nung bata siya, kaya nga sabi ko, enjoy your life while you're young, kasi hindi ka bata all the time. Kaya sabi ko, I don't mind, I work hard for you para matapos mo yung pag-aaral mo so you can start ng buhay. Kaya, wag mo kaming gayahin para pag meron ka ng anak, may pamilya ka na, magagawa mo lahat. Kami hindi namin kaya gawin lahat, pero mali. Hindi porke wala tayong sobra-sobrang pera, doon lang tayo mag-i-enjoy. Kahit wala tayong sobra-sobra, we can still enjoy. Find a way kung anong pwede mong magawa para sa buhay mo. So hanggang dito na lang muna uli, nag-video ako kasi I feel good. Medyo na-overcome ko yung since nanay's what do you call this, yung funeral niya, nagpahinga ako para maka unti-unti makabalik ako uli sa sa normal, sa routine ko. Talagang ang hirap talaga mag-umpisa, so till next again. I'm so glad na nakapagsalita ng maayos ngayon, kasi kaya ko binidyo, kasi I feel like to do it. Hindi ako yung like overwhelmed ako, kasi pag overwhelmed, I know paulit-ulit ako. Kaya lang, that's my only way to release everything. But now, it's a little bit okay. But ito na naman, gabi na naman. My gabi is my problem talaga. It's really hard to go to sleep pagka kung ano-anong nararamdaman mong imposible. Anyway, thank you so much. Sana tulungan nyo akong makapag-recover sa mga pinagdadaanan ko. And thank you so much. And laking tulong yung mga taong they're giving me a hope na,
i-continue yung buhay ko. Okay? Maraming salamat. Till next again. Hopefully much better than this. Unti-unti. Salamat. Have a good one and God bless us all. Thank you.